Kasama na po natin ngayon sa linya si Mayor Rex Halandoon ng La Carlota City, dyan po sa Negros Occidental. Hingi pa rin po tayo ng update tungkol po dito sa nangyari po na umabot daw sa 800 meters ang taas mula sa summit crater ng Bulkang Kanlaon, yung tinatawag nila na plume, no? Ash plume. Kasama nga natin si Mayor Rex. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga din po. Magandang umaga din po. Oo, magandang umaga. Mayor, mangangamusta lang po kami. Ano na po ang pinakahuling sitwasyon dyan sa La Carlota City? Ngayon po na nagkaroon ulit ng ash emission, ito pong Bulkang Kanlaon. Yeah, from time to time meron siyang ash emission ko kasi yun yung warning ng NDRRMC through PBOX, no. Pero nung last Tuesday, malakas yung ash yung ash emission nila sa gagawin ng bulkan, and then kahapon, and then the other day kahapon at saka dalawang beses kahapon. Pero ang pinakamalakas na ash fall dito or yung ash emission nung Tuesday. Oo. Meron po ba mga bagong lugar na napasama po sa listahan ng mga apektado? At kamusta po yung mga lungsod na apektado na rin ngayon ng ashfall? Initially sa yung heavy na problematic namin barangay na apektuhan, yung 6 na barangay dito, yung upper namin barangay at saka 8 wala naman masyado. Pero kahapon manipis, meron na sa poblasyon halos lahat na barangay, manipis lang. Pero nung Tuesday, makapal talaga yung sa 6 na barangay namin dito. Sa yung asphalt. Ito pong 6 na barangay, greatly affected po ba ito? Kinailangan po bang ilikas sila sa kanilang mga tahanan? No. Walang kasi noon pa December 9, meron na kaming 1,100 sa 4 evacuation centers namin. Nadagdagan lang ng Tuesday, nadagdagan lang ng 4 na pamilya. Pero wala kaming nilikas except yung lumikas na 4 na pamilya. Kasi ngayon meron pa kami 1,000 since December. Yeah, meron na kami sa evacuation center namin na 4 na 1,100 yun. So nadagdagan lang ng 4. 1,109 individuals po ito or families? Individuals. 1,100 individuals po. Sa 4 na evacuation center. So since December, hindi pa po ilang buwan na. Yeah, 4 na. More than 4 months na. Wala pa. Alert level 3 pa ngayon eh. So hindi pa pwede sila pauwiin sa kanilang mga lugar kasi alert level 3 pa ngayon. Ito pa po so, yung mga nasa... na parang alert level 4. Sila po yung mga nasa 6-kilometer radius ng danger zone ng bulkan. Tapos sabi niyo po nadagdagan ng 4 na pamilya lang naman po kasi doon sa mas malakas din ang pagsabog nitong Tuesday. Ano po? Yes po, yes po. Yung isang sitio within 6 kilometer permanent danger zone. Yung iba outside din yon sa mga sitio, 3 sitio outside din ng 6. Pero yung daan papunta sa kanila, lalakarin pa, hindi pwede yung vehicle lalakarin mo almost 1 hour. So, forced evacuation na lang namin kasi hindi namin alam 1 hour pa yung on the road No? Although outside of the 6 Pero Mayor, yun na nga, binanggit nyo since December pa po yung mga evacuees nyo. Kamusta na po yung mga, halimbawa, yung mga supplies nyo po dyan para sa kanila dahil nga mula 4 na buwan na po? Yan na, uubos na yung quick response fund ko. Nag-realign ako ng savings ko sa previous year. Sa ngayon, yung ginagamit ko yung maintenance because we're spending more or less mga 70,000 a day sa operation ng 4 na evacuation center. So, kung humingin ako ng tulong sa national government papunta dito ng Secretary Gatchalian, ni Pomoceno ng OCD at saka si Presidente mismo, humingi ako ng tulong, hindi pa umabot yung tulong, hindi pa narating. Kasi bukod sa mismong halimbawa supplies ng mga evacuees, apektado rin sigurado yung livelihood nila or even yung agrikultura po dyan sa syudad nyo po, Mayor? Yes po, especially yung evacuees natin. So from time to time, mayroong financial assistance na dala ng Presidente, pinadala ng Presidente at saka pinadala ng Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. At saka mayroong mga temporary employment tayo ginagawa sa para kanila, livelihood project doon sa evacuation center. And then yung food packs ng DSWD, consistent naman ang nakarating dito. Pero yung pagpakain namin, yung operation, lahat, water, electricity, at saka sa LGU talaga yung expenses. So humingi ako ng tulong doon sa Malacanang. So Mayor, ito pong evacuation center na kung saan nandoon yung 1,109 individuals, eskwelahan po ba ito, covered court? Nasa saan po sila exactly?
Actually, meron kaming main evacuation center na city-owned. And then meron kami isa is Cubay campus ng City College. Meron akong City College dito. Ginamit ko muna yung isang campus nila. At saka yung dalawa, school yun, elementary school yun, ginamit ko. Oo. So, paano po yung klase dun sa mga eskwelahan na ginagawa po nating evacuation center ngayon? Saan po ano pong ginagamit ng mga estudyante kung since December pa po yan? Meron tayong alternative mode of learning sa online yung sa isang campus yung nagsishare sila isang campus sa City College. Yung sa elementary school, dalawang elementary school. Yung ibang elementary school na hindi ginagamit namin, nag-alternative mode of learning na sila. Meron silang online, merong 2 days. Nag-share sila ng available na schools, ng mga rooms sa ibang school. At saka online yung iba, module ang iba. Oo, yun po bang mga bata na nasa evacuation center, online din po ba sila or meron naman sa kanila nakakapasok sa mga eskwela? Paano po kaya yun? Hindi. Meron silang special class doon sa evacuation center at saka ibang pumapasok sa malapit naman sa iba. Yung mga elementary school, pumapasok din sa malapit na elementary school yung iba. Yung high school, pumapasok din sa high school. Yung sa isang evacuation center ko, yung school, kasi merong school doon sa isang site na evacuate namin. So mga teachers doon pupunta sa evacuation center. Continue pa rin yun ang learning. Pero ngayon, mga dalawang linggo na lang, magsisira ng klase. Oo. So at least po dire-diretso po yung pag-aaral nito mga bata na naninirahan malapit po dun sa Bulkang Kanlaon. Aside po dyan sa problema pa rin dun sa mga nasa evacuation center, yung pong mga nagkakasakit dahil dito sa ashfall, yung pong mga nagkakaubo, hirap sa paghinga, skin irritation, ano pong ginagawa ng LGU dito? Meron tayong mga medical mission sa barangay, continuous yun sa mga affected barangays. At saka nagpapadala din ng DOH ng gamot dito. Saka iba kung kailangan admiton na meron kaming district hospital operated by the province. Pero sa yun ang kwan namin, yun ang mga sa medical aspect naman yung response namin, no. So meron tayong nakapreposition dan sa mga barangay nila, yung mga mask, mga nebulizer para sa asthma, yung oxygen. Meron na doon sa mga barangay health center na din kung may problema, punta sa doktor dito sa poblasyon, and then yung medical mission sa mga barangay continuous din. So every week nagro-rotate sila ng area. Mayor, nabanggit niyo po kanina kay Ruth na nanghihingi na po kayo ng tulong sa national government dahil paubos na po yung Quick Response Fund ninyo po dyan sa area niyo sa La Carlota. Paano po yun pag naubos po yun? May prepositioned na po ba tayong supplies para po dito sa mga nasa evacuation centers pa rin? Or ano pong gagawin natin kung sakaling hindi po ito matutugunan ng national government? Kung maubos man yung pondo? Yung food packs kasi, parang ginawa nila na parang staging area doon ng DSWD. Marami kami food packs sa gym namin for the other LGUs, not only for La Carlota, but for other LGUs coming from the regional office. No? So ngayon, nagbigay sila ng food packs sa mga 7,000 food packs sa affected barangays ko. And then, continuous naman sa mga evacuees, every other week siguro nabibigay sila ng food pack. Pero kami yung nagpapakain sa kanila. No? So, nakapreposition na lahat yon. Yung problema inapektuhan yung tubig namin sa dalawang barangay. So, ngayon, nagraraston kami ng tubig. Nag-okay naman yung kwan, pero hindi pa potable, parang hindi pa potable. So, yung meron kaming mga water purifier. At saka, nagpadala din yung mga other LGU kaibigan nating mayor dito, ang province, ng mga water purifier dito. Yun nga. Sa amin. Meron kami isang unit kung hindi kaya yung dalawang barangay. At lalo na po ngayong panahon ng tag-init, talagang kailangan po, mahalaga po yung enough supply ng water. Itatanong ko na rin kasi din sa related sa health concerns, yun na nga, paano po tinitreat ngayon dahil mainit po ang panahon, posibleng isa po maging problema dyan nakita ko naman yung video, hindi naman masyado siksikan po yung mga evacuees, Mayor, pero paano po, anong ginagawa nyo para din tugunan itong posibleng matinding init, Mayor? Yung continuous, yung 24 hours yung water filtration system ng team namin kasi sa evacuation center kami nagsusupply at saka yung affected barangay, yung mga affected but not displaced na mga constituents namin nandun pa sa barangay. Kami din nagsusupply ng kwan. It's good to know meron ng tubig na lumalabas doon sa water supply namin.
Sa dalawang barangay lang kasi sa ibang wala nang walang effect eh. Na okay pa rin. No, so dalawang barangay nang na pero hindi pa patable sabi nila, hindi pa na test or yung chemical at saka bacti test. So ngayon kami yung nagsusupply ng tubig sa dalawang barangay. Galing pang poblasyon 'yon, yung tubig namin. So if ever isa yan sa talagang kailangan tutukan din for additional assistance. Pero maganda po na may mga naka-preposition na rin kayo na relief goods. Pero yung sinasabi kasi pag alert level 3 po, 'di ba, Mayor, posible pa yung mga malakas na pagsabog or patuloy yung pag-aalboroto. Anong tingin niyo, handa pa po ba kaya? Sa ngayon wala pa kasi sabi niyo hindi pa dumarating yung wala pang tugon from the national government for additional assistance. Pwede pa. Nagprepara na kami ng alert level 4 quadruple, mga 7,000 yung evacuees namin mag-alert level 4. Kasi lalaki yung yung area. Lalaki yung evacuees namin. Yung evacuees namin, saka may preemptive, anim na barangay yung 4. Dalawa yung forced evacuation at saka 4 yung preemptive evacuation. So lalaki yung evacuation. Naprepara ko na yung mga schools kasi ang main campus ng City College. Kung hindi na kaya, sumulat na ako, actually 3 months ago sumulat na ako sa DILG kung pwede ko ba maggamitin yung developmental funds ko, yung panggawa ng mga bridge at saka mga daan, mga building, kung pwede ba magamit as disaster fund kung maubos na itong disaster fund in case na hindi darating yung hindi pa nag-reply yung DILG kasi baka hindi darating yung galing na Malacanang. It's good to know na sabi ni Yusek Nepomuceno, permado niya na daw, nandun na sa presente, inug-release na papunta dito sa amin. Oo. Mayor, di basta ma-align yung funds na kung saan na naka-allocate dapat, di ba, doon lang mismo. Kaya siguro humingi ng permiso si Mayor. Disaster fund, pwede mo magamit. Yung developmental fund, nung una sa ng COVID, merong executive order na pwede mo magamit na lahat ng funds eh. So ngayon, nag-stop na yon after 1 year or 2 years. So ngayon, naghihingayan ako ng willing to sacrifice na yung mga daan ko sa mga building ko para lang masustain yung mga evacuees ko. Next year na lang tayong paggawa ng daan or whatever. Mayor, mga structure kasi meron pa yung developmental funds after the disaster fund mismo. Mayor Rex, magkano yung developmental fund na binabanggit nyo? At kailan po kayo lumiham na hanggang ngayon wala pa pong tugon? Malalaki pa rin kasi nagamit na namin yung first quarter namin. Kasi may election ban naman ngayon sa infrastructure. Nagamit ko na yung more or less mga 30 to 40 million. So more or less may another 50 million pa siguro yung developmental fund. Pero inuwi parang clearance yung sa DILG. Meron pa akong disaster fund. So in case na hindi darating, in the long run, nakaprepare na ko kung anong gagawin ko sa mga maghihi ako ng kung hindi darating. So sabi ni Yusek, darating daw Mayor, kailan po ulit kayo sumulat? Kailan? Last pa yung December or January pa ko sumulat sa DILG. Medyo matagal na. In case na maubos yung disaster fund ko, hindi pa dumarating yung tulong sa Malacanang, yun ang kuwan ko siguro, yun ang appeal ko kay DILG Remulla kung pwede in case disaster dito. Kasi wala, maubos yung pera, kasi imagine, 4 na buwan yan. How long will it last and nobody knows. Sige po, ito na pagkakataon nyo, Mayor Rex, na manawagan po sa national government, maging sa DILG para nga po sa tulong. Ulitin lang natin mga kapatid, since December, meron pong mga nasa evacuation center, 1,109 individuals just for La Carlota, hindi pa po kasama yung iba pang mga lugar dyan sa Negros Occidental. Ano pong panawagan ninyo para po sa ating gobyerno? Nagpasalamat po ko sa tulong ng DSWD, Department of Health at saka OCD. Nung sabi ni Yusek, nandun na daw sa presidente, baka i-release na just before election, just before my funds run out. But then, I'm preparing for the worst na kung hindi darating talaga gamitin ko ibang funds natin. So, mahingin ako ng tulong. Sa ngayon, okay pa, no? Pero nobody knows So, I'm just preparing for anything mag-prolong ito. This is the longest siguro, 4 na buwan na So, humingi na kami ng tulong. Thank you doon sa mga bulig na mga tulong nila ng DSWD at saka OCD at saka Department of Health. At saka congressman namin tumutulong. Governor namin tumutulong din. Siya nang papakaon last time, siya nang papakain ng December 1 month Lunch and dinner siya. Ngayon lunch and dinner naman siya. Breakfast lang sa amin. At least to prolong may disaster fund. To prolong lang yung So, obligado naman talaga po siya dahil may pondo rin naman po yan, si Congressman. Ang provincial government meron ng pondo. So,
Oh, buti pa nga sa akin dito, okay lang. Pero doon sa municipality ng La Castellana, maliit munisipyo lang, 5,000 yung evacuees niya. Totoo po yan. So, Oo. yeah, so maliit lang siya na wala nang siguro baka na to crying lady na yun. Sige. Sige. Sa munisipyo, maliit lang yun. Malaki pa yung evacuees niya Okay. compare sa akin. Mayor Rex, maraming salamat sa update ha. Keep us posted po. Sige, sige. Mangangamusta pa rin po kami sa sitwasyon nyo dyan sa mga kapatid natin No sa La problem, Carlota. no problem. Just text me. Oh. Just text Oo. me. Kung available ko, walang problema tayo. Sige po. Okay? Si Mayor Salamat Rex po, salamat po. Halandoon, yan nga po mga kapatid, Mayor Rex Halandoon ng La Carlota City, Negros Occidental.